Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Anyway, ang problema kay kay Bato de la Rosa, tinatakot niya pa si PBBM. Ang sabi ni Bato de la Rosa, nakakatawa ito mga kabudyo. Sabi ni Bato de la Rosa, PBBM, naman ako, protektahan mo naman ako, Pilipino naman ako. Baka sa susunod, ikaw naman ang maaresto dalhin sa ICC. Yun, may mga ganun pang pananakot si Bato May mga ganun pa mga kabunyog na pananakot si Bato, nakakatawa to. Kasi sabi ni Bato mga kabunyog, dapat daw Marcos, posible daw na madala sa dahig. Ang sabi kasi ni Bato, baka sabi niya, wag mo naman akong ipadala sa dahig. Sa susunod, pag nangyari naman yan sa'yo, baka ikaw na rin ang susunod ipadala sa dahig. Ang sinasabi na naman kasi nila Bato, ito daw nangyayaring ito ngayon, nagagawan daw ito ni Trillanes, kasabwat daw ang mga komunista, saka yung mga leftist, Kaya daw ito, nagagawan daw ito ng mga galit sa Duterte. Kaya sila Trillanes daw, galit sa Duterte, yung mga leftist, galit sa Duterte. Kaya nagkasundo daw, nagsabwatan daw yung mga leftist at saka si Trillanes, pinagkaisahan si Duterte at saka siya. Sabi ni Bato. Kaya sabi ni Bato de la Rosa, Mr. PBBM, huwag mong gagawin to sa akin. Baka pagdating ng panahon, ikaw din ang gawa nito nila. Huwag kang maniwala dyan daw sa mga kila Trillanes. Sir, you have an appeal to the President? Nag-appeal kayo sa President? Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Yun ang pakiusap ko sa kanya. Sabi, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap mo sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung para sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ako ng gusto. Faithfully. Sir, ano Kaya ito appeal ko dito. Sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang pagka-problema na ganito, malaman mo, you will feel what I feel right now. Bakit kayo naiiyak, sir? Bakit po kayo naiiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. My appeal is sincere to the President. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka ng gusto nga. I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinasabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin.
Sir, ano exactly Ano? ang gusto, sir? Huh? Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo exactly, sir, at this point in time? Sana, huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman, kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang pag-appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Yun yung tinatakot ngayon ni natatawa ako kasi tinatakot ni Bato si PBBM. Ha? Ang sinasabi niya, ito daw mga nangyaring ito na kaso nila sa ICC, gawa-gawa lang daw ito. Dahil lang daw ito, gawa-gawa, kagagawan lang daw ito ni Trillanes at ng mga human rights groups. Ngayon, ang sabi ni Bato, Mr. President, huwag kang maniwala dyan kila Trillanes at sa mga leftist na nagsampa ng kaso sa ICC. Gawa-gawa lang nila ito. Ha? Gusto lang nila kaming siraan ng mga kampo ng Duterte. Baka gawin din nila ito sa inyo. Ayun, may mga ganong pananakot. Unang-una, wala naman si PBBM na policy na katulad ng ginawa ninyo, Bato de la Rosa. Ha? Sa inyo, ginawa ninyong policy yung mga pagpatay sa war on drugs. Ginawa ninyong policy yung mga patayan eh. Kill, kill, kill ang policy nyo, itukhang. O wala namang ganyan kay PBBM ngayon. Kay PBBM, ayaw niya nang ipagpatuloy yung ginawa ni Duterte. Hindi ako loyalist ng Marcos ha. Ha? Hindi ako loyalist ni Marcos. Pero alam ko na hindi niya ginawa yung ginawa ni Duterte. Ha? Ngayon, mayroon pa bang napapatay na mga adik? Mayroon. Pero isolated case. Ibig sabihin, iba kasi yung state policy. Ha? Iba yung state policy. Pag sinabi mong state policy, ibig sabihin talagang yan ang policy ng gobyerno, gawin nyo to. Yung tukhang, organizational policy yan ng PNP. Yung mga ginawa na yung mga pagpatay sa mga adik at saka mga kriminal, wala nang mga due process. Wala na. Ano yun? Policy talaga ng gobyerno yun. Pinagmalaki naman ni Duterte yun. Ganun daw talaga eh. Di ba? Tinanong pa nga si Duterte sa Quadcom, Mr. President, talaga bang tinatanggap mo na policy ng gobyerno mo yung war on drugs na ginawa nyo? Kung saan maraming napatay. Anong sabi ni Duterte? Yes! Ginawa ko yun para sa kinabukasan ng mga kabataan. Di ba? Ganon. Si PBBM, hindi niya yun, wala siya, hindi niya nga na pinagpatuloy yung policy na yun eh. Nang maging chief nang maging secretary ng DILG si Benhur Abalos, tinigil yan. Ang naging policy na nila, yung dati na, save the user, jail the pusher. Yun yung matagal ng policy sa sa kampanya laban sa illegal na droga eh. Si Duterte lang ang iniba. Ang ginawa ni Duterte, patayan talaga. Pinagpapatay talaga ang mga pinagsususpitsahang adik, pusher. Yun ang ginawa. O ngayon, paano mo naman masasabi si PBBM na makakasuhan sa ICC? Di ba? Paano mo naman ma-ICC si PBBM? Kaya sabi ng Malacanang ni Yussi Claire Castro, Marcos, imposibleng madala sa dahig. Yan ang sagot ni Yussi Claire Castro sa pananakot ni Bato. Kasi ang sabi ni Bato, parang sinasabihan niya si PBBM, wag mo naman akong dalhin sa dahig. Huwag kang maniniwala dyan sa huwag kang maniniwala dyan sa kila Trillanes saka sa mga leftist. Baka sa susunod, ikaw naman ang gawa nila nito. Ha? Gawa-gawa lang daw yung mga kaso sa kanila. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Ay sabi ni Yussi Claire Castro, wala namang ginawa si PBBM katulad ng ginawa ni Bato at ni Duterte. Hindi naman, ang policy ni PBBM, hindi naman tukhang eh. Hindi naman war on drugs na patay dito, patay doon eh. So paano mo masasabing dadalhin si PBBM sa ICC? Nananakot lang si Bato. Yan ang problema kila yan ang problema kila Bato at kila Duterte. Kagawa nila yan eh. Kagagawa nila yan. Ngayon, pinapanagot na sila doon. Si PBBM, dumistansya na sa ganyan eh.
Ayaw niya na ng ganyang policy. Di ba? Ayaw niya na. Ang ginawa ni ni PBBM na policy sa campaign against illegal drugs, yung katulad ng mga nakaraan. Yung mga panahon ni Cory, ni Marco, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy, yun ang pinapatupad ngayon ni PBBM. Kay Duterte kasi nag-iba ng approach eh. Halagang gera, war on drugs, mga patayan dito, patayan doon. Yun naman yung sinabi ni Bato at saka ni Duterte nung nasa administrasyon pa sila eh. O, paano ngayon sasabihin ni Paano ngayon sasabihin ni Bato na baka daw mangyari din kay PBBM, pagkaisahan din daw nila Trillanes at ng mga leftist, dalhin daw sa ICC. Imposible yun. Imposible yan. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, nandadamay si Bato. Akala niya naman, makukumbinsi niya niyan si PBBM. Alam naman ni PBBM na iba ang ginagawa niya kaysa kay Duterte pagdating sa sa droga. Tinigil na ng administrasyon. Tinigil na ng administrasyong Marcos yung mga policy ni Duterte sa kampanya sa illegal na droga. Hindi na ito katulad nung panahon ni Duterte. Kaya imposible yung sinasabi ni Bato na dadalhin din si PBBM sa ICC. Nananakot lang siya. Iba yung ginawa nila eh. Iba yung ginawa nila. Napakarami nang naging presidente ng Pilipinas. Si Cory, si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy. Bakit hindi sila pwedeng maliti sa ICC? Unang-una, wala pa naman kasing ICC noon. Kahit may ICC na noon, totoo namang may napapatay sa drug operations. Mayroon namang napapatay diyan. Pero hindi katulad ng ginawa ni Duterte na sinadya ang mga tao na manlaban. Di ba gano'n naman yung sinabi niya? Kapag ayaw manlaban, gatungan nyo na manlaban. Pilitin yung manlaban. Kung ayaw manlaban, gatungan nyo. Taniman nyo ng ebidensya. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Bato ngayon, tinatakot si PBBM, imposible naman yan. Magandang araw sa inyong lahat. Medyo mahaba-haba na ang talakayan natin. Sana nakatulong itong mga paglilinaw ko. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.